Sa unang parang game, hindi nakashoot si Sofia at tuluyang nagmintis sa pag-abante. Saka pa naman kinulang sa diskarte sina Unga at Jordan. At sa ikatlong palaro, kinulang ang bilis ni Jay. Kaya ang natirang matibay at MVP sa mga palarong barangay ay walang iba kundi si Joel! Yes! Congratulations, Joel. Joel, nabanggit mo mascot ka for 14 years. Yes, sir. Yes, sir. Sa 14 years na yun, marami kang na-experience doon. I bet, ano yung masasabi mong pinakamahirap sa trabaho mo? Ang mga na-experience ko, sir, bilang isang mascot performer for almost 14 years. Dito ko po naranasan ang mga pagsuot ng mainit na costume. Una-una po yan habang mainit ang panahon. Then, minsan nakaka-encounter po kami ng mga kids na makukulit na medyo hinaharot-harot kami. Minsan nasasaktan na rin kami. Na hindi ka naman pwede mag-react kasi mascot ka. Yes, diba? sir. Na part po ng trabaho namin yun na magpasaya. Then, yung mga iba kong nasusuot na mascot, sir, is minsan hindi komportable, hindi ka fit dun sa mascot na yun, pero inaano pa rin namin, sinusot pa rin namin kahit alam naming mahirap para sa sarili namin. Kasi passion namin talaga yung ginagawa. So passion mo talaga to, kaya ka tumagal dito. Yes po, sir. Yes po. Passion mo siya kasi bukod sa hirap na nararanasan mo, nakikita mong masaya. Masaya po, sir, kasi bilang isang mascot performer po is talagang nakaka-overwhelm po sa sarili namin kasi dito po namin itinaguyod yung pamilya namin sa trabaho na to. Kahit na alam po namin na minsan binabaliwala po minsan ng ibang tao na ganito lang yung trabaho namin, pero proud po kami bilang isang mascot performer na kahit ganito lang po kami, nakapagpasaya po kami ng mga tao at ibinibigay po namin yung best namin para sa kasiyahan ng ibang tao. Sa 14 years na yon, naisip mo na ba na ayoko na mascot, masyado na matagal? Parang yun at yun yung nangyayari. Naisip mo ba yun? Minsan sir, sumagi na sa isip ko na... Bakit sumagi sa isip mo? Ano ba mga nangyari? Kasi hanggat nagmamaskot ako, naiisip ko, sir, na hanggang kailan ba ako magmamaskot. Umaangat yung edad ko. Pero kahit paanong mangyari, ito na yun ang simulan kong trabaho. Kahit gaano pa ako umedad ng umedad, hanggat kaya ng mga buto ko para sa pamilya ko, para sa anak ko. Anong gusto mo sabihin sa anak mo dahil naitaguyod mo siya sa pagmamaskot? Anong gusto mo na sabihin dahil hindi lahat, I'm sure hindi lahat tinitignan or kinikilala na trabaho ang pagmamaskot. Usually, ang tawag natin dyan, racket. Di ba? Yes, pero para sa'yo, dahil passionate ka, isa siyang trabahong marangal. Anong gusto mo sabihin sa anak? Sachi, anak, kung naririnig mo man si tatay, kahit anong hirap ang gawin ni tatay para maiyahon ko kayo sa hirap, maitaguyod ko kayo ng nanay mo, gagawin ko hanggat kaya ko magpasaya ng tao. Gagawin ko hanggat nandito pa ako sa mundo. At gagawin ko lahat para lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Mahal na mahal kita, anak, Sachi. Ito yung masasabi ko dito, no? Ang batayan natin lagi sa trabaho, sweldo. Diba? Ano, mapapaunlad ba tayo nito? Malaki ba kita natin nito? After 3 years ba, lalaki ba sahod ko dito? Tandaan nyo, hanggat nandito tayo sa mundo, ang batayan natin, ilang tao ang naapektuhan natin sa trabaho natin. Ilang tao ang napasaya natin, ilang tao ang gumaan ng buhay, ilang tao ang kumbaga gumaan lang yung pakiramdam sa simpleng trabaho. Kaya para sa akin, yung 14 years na yon, marami kang napasaya. Yes. Isang pagpapala na yon sa mga taong nakakasalamuhan. Ang swerte ng pamilya mo. Dahil marunong kang magpaligaya. Yes. Lalo na kay Mrs.